Pero pagdating sa kaligtasan, sa tingin mo ba, ano, may kasamang gawa? Yung kaligtasan, may kasamang gawa. Kasi hindi ka naman maliligtas kung wala kang gawa. Ilang taon ka ng SDA? Di ako 2006 pala. Ilang taon ka nun? Ano ako man eh. Basta 30 na ako na yun. Sinong nakapagturo sa inyo? Missionary ng Cavite. Sa Cavite pa kayo nun? 1,000 missionary movement. May ano sila doon? Ano sila, pupunta sila doon sa atin. Tsaka dito ako nabigyan sa Pasay. Tayo. Pasay English Church. Seminar ginagawa nila. Oo. Anong familiar verse mo sa Bible? Ha? Anong familiar verse? Familiar verse? Ah. Lira lang din sa akin. John 3:16, ano mo? Ngayon na lang ang pag-ibig ng Diyos yan. Narinig ko na yan. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naintindihan mo yun? Oo naman. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, Ah. sa sanlibutan, sa mga tao, Ah. kaya binigay niya ng tutulungan para sino man pinapataya, Paligtas. magkaroon ng buhay. Bueno, langgan. Ang buong statement kasi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sasampalataya ay hindi mapahamak, bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Bakit binigay ng Ama si Kristo? Naniwala ka ba na lahat ng tao makasalanan? Wala ako doon. Alam mo yung kabayaran ng kasalanan? Lahat ng tao makasalanan. Exception tayo para sa lahat. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ano kaya ang kamatayan nun? Kamatayan ng ating kamatayan ng ating mga magsalanang katawan. Kamatayan ng natin. Kaluluwa. Oo, ganon. Yan, nakasulat kasi yan sa ano eh. Sabi sa Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tapos, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, ating Panginoon. Ibig sabihin, yung tao mapapahamak dahil sa kasalanan. Diba? Hindi lang sa physical, kasi mamamatay naman talaga tayo physical eh. Pati sa spiritual, kaluluwa, mapapahamak tayo. Pero, ayaw ng Diyos makita tayong mapahamak. Ibinigay niya si Kristo. Ibig sabihin pala, yung buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos, kaloob. Pag sinabing kaloob, regalo yun, diba? Kasi kaloob, bigay nila. And paano matanggap yung kaloob? Paano mo matanggap? Natanggap mo lang yung matanggapin mo rin yung ating Panginoon sa Kristo na siya ang personal na tagapagligtas. Ano yung kaloob na yun? Yan ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ba yung katapusan? Sinabi mo lang hanggan, hindi natin matalok kung anong lalim ng walang hanggan, diba? Walang katapusan yun. Kaya pwede siyang idugtong yun sa John 3:16. Yung kaloob pala, sa Romans 6:23, na buhay na walang hanggan, matatanggap na tao kapag siya ay sumampalataya sa Panginoon. Diba? Konektado. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuwang sasampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus mayroong may buhay na walang hanggan. So, yung kaloob pala ng Diyos na buhay na walang hanggan, matatanggap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagets mo? Di ba? Pero sabi din sa konektado. Biblia, di ba? Pananampalataya na walang gawa ay. Oo, kasi So, kailangan tingnan mo, hindi lang basta na namatay si Kristo, namatay si Kristo sa cross para sa iyo, para sa akin, para sa atin lahat. Hindi lang pala yung gano'n. tama naman yun. Mabuting gawa kasi ano na yun eh. Resulta na yun ng pananampalataya mo eh. Resulta. Kasi paano mo nasabing buhay yung pananampalataya mo sa Panginoon kung ang iyong pamumuhay ay gaya pa rin ng dati. Kaya ang sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Kasi ang totoong pananampalataya sa Panginoon, nagbubunga ng mabubuting gawa. Buhay. Gumagawa ka ng mabuti, sumunod ka sa kaluban ng Diyos, Yun. may takot ka sa Diyos. Yun yung bunga ng pananampalataya. Gaya ni Abraham, may pananampalataya sa Diyos. So, sumunod siya sa Diyos. Nananampalataya ka, nananampalataya si Kristo para sa iyo, para sa akin. Hindi yung nananampalataya ka lang na gano'n lang. Kasi talagang ang pananampalatayang buhay
nakikitaan ng mabubuting gawa. Testimony na kasi yan sa isang Kristiyano Sa pamagitan ng iyong buhay na pagkagaling sa bahay, galing sa simbahan, diretso sa bungan, diretso sa kasingan. Mali yun. Ano ba klase pananampalataya ngayon ba? Anong klaseng gawa makikita sa iyo? Pero pagdating sa kaligtasan, sa tingin mo ba, may kasamang gawa? Yung kaligtasan, may kasamang gawa. Kasi hindi ka naman maliligtas kung wala kang gawa. Sino bang gumawa ng kaligtasan? Kristo. Oh. Ang ating kasi, yung ating pananampalataya kasi, sinasabi nga kung wala gawa is patay. Ngayon, sabihin mo na ng palataya ka, pero hindi mo naman sinusunod kung ano ang gusto ng Diyos sa'yo. Yun ang gawa mo yung pagsunod Kalooban ng Diyos kung anong gusto ng Panginoon Diyos sa'yo, ginagawa mo, sasabihin mo Ganito naman yung view ko dyan. Ayon sa Ephesians 2 verse 8 and 9. Kayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Biyaya. Biyaya Biyaya. Biyaya. Ito ay hindi sa inyong mga sarili. Hindi sa magawa na yun natin. Ito ay hindi sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa na baka ang sino man ay magmayabang. Ngayon, ang tao kasi pwede siyang gumawa ng mabuti kahit wala siyang pananampalataya sa Diyos. Mga atheist, may mga atheist na walang pananampalataya sa Diyos, pero mabuti sila. So maliligtas ba sila dahil sumunod sila sa mabuting gawa? Ang sabi kasi sa Tito 3:5, hindi sa ating mga sariling katuwiran, kundi dahil sa kanyang habag, iniligtas niya tayo. So ang tao pala, kayang gumawa ng mabuti, kayang magpakatuwid sa mata ng tao, pero ayon sa Biblia, tayo ay iniligtas sa habag. Ibig sabihin, ang makapagsabi pa rin talaga yung habag ng Diyos. Habag ng Diyos, habag at biyaya. Kasi tingnan mo kung ililigtas tayo ng ating mabubuting gawa, ano yung sabi sa James? Kahit matupad man niya ang lahat ng kautusan, pero kung maging palya siya sa isa, maging baliwala ang lahat. Sa pamumuhay ba natin, kaya natin maging perfecto? May mali tayo. Di ba? Tayo perfecto na nakasunod. Kung may mali tayo, paano tayo maliligtas? Kasi maging walang kabulaan ang lahat, sabi. Kasalanan tayo sa lahat. Kaya tama ang Biblia, sa biyaya tayo ng Diyos, maliligtas at sa kanyang habag. Hindi tayo maliligtas sa gawa natin. Ang gawa natin ay patunay na may pananampalataya tayo sa Panginoon. Kasi bagamat tayo ay may pananampalataya, hindi naman tayo perfecto Pero nandun yung ating willingness na sumunod sa Panginoon. Si David, propeta siya ng Diyos, pero hindi pa rin siya perfecto, di ba? Pero ang kanyang pananampalataya ang nag-udyok na siya ay lumapit pa rin sa Panginoon kasi siya ay makasalanan. Isa pa, nung sumampalataya ang tao sa Diyos, binigyan siyang karapatan na maging anak ng Diyos. Sa John 1:12. Sapagkat sa kanila nagsisampalataya ay binigyang karapatan na maging anak ng Diyos. Ang magandang analogy dyan, ang isa bang anak ng Diyos hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Hindi naman tayo perfecto So ibig sabihin, hindi pa tayo totally anak ng Diyos. Hindi talaga perfecto ang isang Kristiyano. Nagkakasala talaga. Ngayon, ang magandang analogy dyan, ikaw ba bilang anak ng magulang mo, nagkakasala ka sa magulang? Simula nung ipinanganak ka. Nung nagkasala ka ba sa magulang mo, tinanggalan ka ng kapatan na maging anak niya? Hindi naman. Ang ginawa niya, disiplina, di ba? Disiplina lang, palo pag matigas ulo. Ngayon, nung sumampalataya tayo sa Panginoon, ipinanganak tayo spiritual, naging anak niya tayo, binigyan tayo karapatan. Kapag nagkasala ka, kasi di naman talaga tayo perfecto, pumapasok yung tukso sa ating isip at kapag di natin nalabanan, tayo ay nagkakasala. Nagkataig tayo. So ano ang sabi ng Biblia kapag nagkasala yung isang Kristiyano? Pinapalo ng Diyos. Sa Hebrews chapter 12, na pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. Tinuturing na anak. Tinuturing na anak. Sino yung tinuturing na anak ng Diyos? Ang mga nagsisampalataya. Sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa Diyos. Mga nagsisampalataya. Gets mo? So ang pagiging anak, hindi sa mawawala. Ngayon, kung hindi ka susunod sa Diyos, kung nagkasala ka lang pala hindi ibig sabihin nun na tinakwil ka ng Diyos. hindi. Kasi dalawa lang naman ang uri ng tao sa mundo
Ang sabi sa John 8:44, ang mga hindi sumampalataya, anak ng diablo. O, di ba? Ang sumampalataya, anak ng Diyos. Oo. So, naging anak ka ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya. Oo. Hindi ka naging anak ng Diyos nung sumunod ka sa Kanya. Kasi sumunod ka lang naman sa Kanya, natuto kang sumunod dahil sumampalataya ka na. Natutunan mo na at naintindihan mo na yung pagiging anak ng Diyos na kailangan palang sumunod sa Kanyang katuwiran. Nagets mo? So, ang mabuting gawa, resulta ng pananampalataya natin sa Panginoon. O kung kaya nating iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng mabuti nating gawa, ilang gawa ba ang kailangan natin para maligtas? 'Di ba? Alam natin sa sarili natin, hindi tayo Kahit perfecto. anong gawa mo, mabuti, mayroon ka pa rin nagkasala kundi sa isip, sa salita. Sa salita, sa 'di ba? So ang sabi ng Biblia, kung palyado ka kahit isa lang sa mga kautusan ng Diyos, maging walang kabuluhan yung mga nagawa mo mabuti pa. Ang biyaya kasi ng Diyos, galing yan sa Kanya eh. Tsaka yung grace, unmerited mo yan eh, hindi mo yan gawa eh. Gawa yan ng Diyos. Bigay sa iyo. Bigay sa iyo yan ng Diyos. So ang sabi kasi ng Biblia, John 6:40, ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa akin kay Kristo, na ang bawat isa ay sumampalataya. Kasi yun lang yung paraan na maging anak ka ng Diyos. Kung ikaw ay sasampalataya ng totoo. Kasi kung totoo yung pananampalataya mo, doon na papasok ang makikita sa bunga. Yun na yung sinabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kasi ang totoong pananampalataya, nagbubunga talaga yan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya malinaw yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi ito sa inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Wala man sino man sa atin, kahit pare man yan, pastor man yan, wala makakapagsabi na sa pamagitan ng gawa ko, kaya ako wala. nagligtas, kaya ako naging mabuti. Wala. Kaya ako na ganito ngayon. Kaya nga si Apostol Pablo eh. Kaya naging mabuti lang siya. Kaya Dahil sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos Maligtas. na pinagkaloob sa Kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin mo, pag mayabang mo na pupunta ka sa langit din mabuti kang tao. Hindi. Kahit si Apostol Pablo mismo na isang Pariseo dati, alam niya ang kautusan ng mga Hudyo. Ano ang sabi niya sa Philippians 3:9? Walang masumpungan sa aking sarili. Sabi niya, walang masumpungan sa aking sarili. Sa aking katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yan ang sabi niya sa Philippians 3:9. So si Apostol Pablo mismo na isang magaling sa kautusan ng Diyos ay inamin niya sa kanyang sarili na walang masumpungang mabuti sa kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Palataya lang talaga ng biyaya ng Diyos na binigay. Kaya kung yung totoong pananampalataya natin sa Panginoon, yun din mismo ang mag-uudyok sa atin na lumayo sa kasamaan. Kasi alam na natin na yung Diyos pala na pinaglilingkuran natin ay matuwid. 'Di ba? Oy, matuwid yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Tinawag niya ako, iniligtas niya ako hindi para magpatuloy sa kasalanan, kundi dahil lumakad sa kanyang katuwiran. 'Di ba? Kasi yun din yung sabi sa Titus na ang pananampalataya na meron tayo sa Diyos, yun yung mag-uudyok sa atin na lalayo tayo sa kasamaan. So, lahat talaga biyaya lang ng Diyos. Yun ang magpapaalala sa atin once na kung makagawa ng kasalanan, kung pagpatuloy mo natin o hindi. Yun na kasi yung magpapaalala sa atin. Kasi malalaman mo kasi sa sarili mo na talagang may takot ka sa Diyos. Kasi once na may nagawa kang kasalanan, nandun yung konsensya mabigat yung loob mo Magkaano ka, magdadalawang isip ka. Ay ano ba, di mo pa nagawa yung kasalanan, gagawin ko pa ba to? Mali na to Mali. Kung nagawa mo man yung kasalanan na yun, dahil sa hindi mo napigilan yung tukso, nandun pa rin yung bigat ng konsensya mo. Mali talaga yun. Yun ang pinagkaloob ng Diyos na. Yun yung patunay na talagang may pagkatakot ka sa Diyos. May pananampalataya pa rin. Andun pa rin sa iyo. Pananampalataya. Kasi di ba, nung nagkasala ka, dahil hindi pagiging perfecto, nawala ba yung pananampalataya mo sa Diyos na siya yung Panginoon mo at tagapagligtas? Hindi naman Nagawa mo lang yung kasalanan dahil sa hindi mo napigilan yung tukso. Pero hindi rason na yung pagiging anak mo sa Diyos ay lisensya yun para gumawa ng kasalanan. Di ba? Hindi yung rason. Tsaka hindi yun rason na nagkasala ka,
tinanggalan ka na ng karapatan Hindi. ng anak ng Diyos, di ba? Hindi. Kasi, ano eh, Kasi anak ka na niya eh. Oo, kaloob ka na. Kaloob ng ano yun. Kaloob na yung pagiging anak nung sumampalataya ka eh. So, bilang anak ng Diyos, Yung pananampalataya, pinagkalooban ka maging anak ka ng Diyos. oo. Ngayon, ano ba, anak ka, di ba? Anak ka ng magulang mo. Ilang beses ka nakagawa ng kasalanan sa magulang mo. Puro anak ka pa rin niya, babalik ta rin man ang mundo. Di ba? Pero, nandun yun din yung pagkakataon ng yung time na nakagawa ka ng kasalanan sa magulang mo, nandun yun yung konsensya mo, di ba? Minsan, iniwasan mo na yung mali kasi alam mong magagalit yung magulang mo. Ikaw na rin mismo yung nag-initiate sa sarili mo na mali na to. Kapag ginawa ko to, baka mapagalitan ako ng magulang ko. Di ba? Pag malaman ng magulang ko to na ginawa ko to, baka mapalo naman ako. So, nandun na yun. Lalo na pag nalaman mo na anak ka pala ng Diyos. Na kahit walang taong nakakita sa'yo, pero may Diyos na nakatingin sa'yo. Yun yung kahalaga yung pananampalataya natin. Kaya ang tao hindi Yun talaga pa rin magpapaalala sa atin basta tayo nananampalataya na may Diyos, Oo. may Diyos tayo, may Diyos tayo sa buhay natin, may Diyos na nakatingin sa atin, Oo. may Diyos na nagmamahal sa atin, may Diyos na nagbibigay ng kanyang anak para sa atin. Oo. Yun ang bibigay ng paalala Yun sa lang, atin. pananampalataya pa rin ang paalala sa atin. Kaya sabihin mo, kaya kang iligtas ng gawa, ilang gawa yung kailangan. Tsaka, anong purpose ng pagkapako ni Kristo? Yung mga politiko, yung mga mayayaman na politiko, sana naligtas na sa gawa nila. Oo. Ginagawa kasi marami silang pera. Pwede siya gumawa ng mabuti, di ba? Daming nagawa nilang mabuti sa atin eh. Ngayon, kung mailigtas tayo ng mabuting gawa natin, anong purpose ng pagkapako ni Kristo sa krus? Oo. O, anong purpose ng dugo niya na hugasan ng ating kasalanan? Kaya ba natin hugasan ng kasalanan natin? Kaya ba natin tubuson yung kaluluwa natin sa kapahamakan? Oo. Diba? So, maganda pa rin yung Biblia na nagpapaliwanag na hindi tayo kayang iligtas sa sarili natin. Kailangan pa rin talaga yung Ang pananampalataya pa rin. pananampalataya sa Kasi wala namang ibang magtutulak sa atin sa mabuti kundi yung pananampalataya eh. Tingnan mo nga sa tingin ko sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 to eh. Ang sabi doon, ang sino mang sumasambitla o tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay umiiwas sa kasamaan. So pananampalataya pa rin yung mag-uudyok sa atin na umiwas sa kasamaan at sa kasalanan. alam mo nang bawal to eh. Gawin to. EJ. Bakit ka lumayo sa tukso? Kasi may pananampalataya ka sa Diyos na alam mong mali yung gagawin mo. Bakit ka sumunod sa mabuti, sa katuwiran ng Diyos? Kasi mahal mo ang Diyos, may pananampalataya ka sa Kanya. Sa lahat ng ginagawa natin, pananampalataya pa rin nag-uudyok. Di ba? So, naligtas ang tao, hindi sa mga gawa niya, kundi doon sa pananampalataya niya sa Diyos. Yung paggawa natin ng mabuti, bunga na lang yan, doon sa pananampalataya natin. Palataya ka nga may Diyos na lumikha sa'yo, no? Kasi di ka naman naging anak ng Diyos dahil sa marami kang mabuting nagawa eh. Naging anak ka ng Diyos nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. Na nakasulat sa sa Galatians 3 verse 26. Na kayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sinabi na dahil sa pagsunod sa lahat ng kautusan. Malinaw yan. Kasi lahat naman bakit hindi makatulong doon? Isipin mo naman talaga, bakit hindi makatulong yung gawa sa pananampalataya? Dahil lahat naman ng tao naman kasi hindi na kasunod talaga na perfecto yung kautusan. Hindi kayang Kaya ang sundin. gawa mo, magiging walang binta pa rin. Oo. Diba? Kung wala ka pananampalataya sa Isipin mo, di ba? Sampung mabuti, nagawa mo sa buong taon. natisod ka sa isa. Natisod ka lang isa, wala nang kabuluhan, sabi ng Biblia. Paano ka Pero maliligtas may niya? 10 yan. Paano ka maliligtas? Kasi hindi lang 10 utos ang utosan ng Biblia, sobrang dami. Tsaka kung maintindihan natin yung buhay na walang hanggan na kaloob, mas lalo nating maintindihan. Mas lalo nating maintindihan yung kaligtasan na hindi talaga sa ating sarili. Tingnan mo yung kaloob na buhay na walang hanggan, kaloob ng Diyos yun. Ibinigay yun sa tao. Matatanggap ng tao yun kung kanyang
tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung tinanggap mo na siya sa pamamagitan ng pananampalataya, anong meron ka ngayon? Buhay na walang hanggan kasi tinanggap mo, di ba, yung kaloob? Kaloob, tinanggap mo eh. Hindi yan literal, hindi mo yan nakikita. Yung buhay na walang hanggan yan. Pero ang sabi ng Biblia, kapag tinanggap mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya, magkakaroon ka niyan. Hindi ka mapapahamak sa impyerno. Ano ba yun? Yung pagtanggap mo ng pananampalataya na yun, pagtanggap mo ng Diyos pamagitan ng Pananampalataya. pananampalataya, pamagitan ng bautismo. Hindi, pananampalataya, yun sabi. Magkaiba kasi yung bautismo sa pananampalataya. Ang bautismo Ibig kasi, sabihin, kaya hindi ka mabubautismohan kung naniniwala ka, tumanggap ka sa pananampalataya ng Diyos na binigay sa iyo. oo, tingnan mo. Yung katabi ni Kristo, Di ba? Hindi naman Nanapa ako sa krus. Hindi naman pinyagan yun. hindi na binyagan. Marami pang tao sa Biblia na sumampalataya sa Panginoon, namatay, hindi na binyagan, pero naligtas sila. Yung ang malinaw na sinabi, yung katabi ni Kristo sa krus, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako Pagdating kapag ng dating mo sa kaharian. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. Nabautismohan ba yun? Kung kailan, on the spot, kung kailan ka na nananampalataya ka, naniwala ka sa Diyos, yung personal mo tagapagligtas. The spot yun. On the spot, automatic, Kasi nung yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, buhay na walang gan, matik yun. mapapasama ka sa sa kanyang mga magiging anak. Anak. Oh. Tumanggap ng Hindi sa pamamagitan ng baptismo, pagiging Oo. anak, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Gets mo? pananampalataya. Doon yun, sa pamamagitan mo ng pananampalataya. Yun. Kaya tinanong ko kanina, ang buhay na walang hanggan ba may katapusan? So kung walang katapusan yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin, hindi mawawala sa iyo yung Walang kaligtasan. hangganan. Ibig sabihin walang hangganan. Ibig sabihin, Kahit sinong tao, yung hindi pwedeng harukin. pananampalataya, maniniwala sa Diyos, walang exception. Ibig sabihin, hindi mawawala yung kaligtasan sa iyo. Oo, hindi mo. Kaya nga ang sabi, hindi ka mapapahamak, di ba? Gets mo? Hindi ka mapapahambag pagkos magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. O, di ba? Gets mo na. Ngayon, kung meron ka ng buhay na walang hanggan, saan ka mapupunta? Sa langit. O, sa langit. Ganun lang kasimple yung gustong iparating ng Panginoon. Bakit naging makipot yung daan sa kaligtasan? Kasi sinabi ni Kristo eh. Alam mo kung bakit naging makipot? Kasi karamihan ng relihiyon ngayon nagtuturo na ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Ayaw nilang paniwalaan si Kristo na ang kaligtasan matatagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagets mo? Di ba? Kung tutusin natin ang pananampalataya ay ang kaligtasan nakpadali lang. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Yun ang tinuro niya. Pero maraming tao ayaw maniwala doon sa sinabi ni Kristo kasi gusto nila na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdalo sa linggo-linggo, pananambahan, sa pamamagitan ng mabuti, Nakakita ng mga kautusan. kautusan. Kaya naging makiputuloy yun, yung daanan ng kaligtasan kasi maraming ayaw. Maraming umayaw. Kasi gusto nila, sariling lakas nila yung kaligtasan. Kaya sabi ni Kristo, mas Makakaroon sa mga kita ng gawa nila, magawa nila yung kaligtasan. maraming tumatanggi kasi sa tamang paraan ng kaligtasan. Kaya naging makipot. Malinaw naman ang binigay, di ba, na kaloob ng Diyos. Pagkaloob, hindi mo gawa yun. Di ba? Kaloob ng Diyos. Kasi ganito kasi yan, pagkaloob yan, hindi mo yan ginagawa. Bigay yan sa'yo. Ngayon, kung gagawa ka ng mabuti, hindi na kaloob na matatawag. Reward na yun. Di ba? Magiging reward yun. Hindi na kaloob ng Diyos yun, baka kalooban mo yun. Magiging reward yun kasi halimbawa, ba't ka tumatakbo? Ba't ka sumasali sa racing? Kasi pag nanalo ka, may reward. Oo. Ang kaligtasan, regalo eh. Wala maliit yung makipot yung daan patungo sa buhay ng Kaligtasan, hanggan. oo. Maluwag yung daan para sa kapamakan. Kasi karamihan ng reliyon, Gusto nila sundin mabuting nila. gawa. Oo. Mabuting gawa. Marami silang ginagawa. Tradisyon, kautusan. Kaya ang kautusan, binigay naman yan sa'yo para maging matuwid yung pamumuhay mo eh. Simple lang naman ang binigay ng Panginoon Diyos, di ba? Bakit Hirap. pinapakumplik mo, pinapahirap mo, Oh. di ba? Simple lang, dahil anak ka na ng Diyos, sumunod ka na sa kanyang katuwiran. Dahil yung kaloob niya ay buhay na walang hanggan. Kung sino mananampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Tsaka ano mo, Buhay na walang hanggan, di ba?
Ang totoong sumampalataya, may katiyakan kung saan siya mapupunta. Oo. Diba? Yung sinabi ni Kristo, kung saan ako paparoon, paparoon din kayo. Saka sa John chapter 5, verse 13, anong sinabi doon ni Apostol Juan? Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. So makatuwid sa inyong mga nagsisampalataya sa Panginoon. So, ang isang sumampalataya pala sa Panginoon ay may katiyakan sa kanyang sarili na siya ay mapupunta sa langit kapag binawian siya ng buhay. Kasi mayroon na siyang buhay na walang hanggan eh. Para saan ba yung buhay na walang hanggan? Para sa impyerno o para sa langit? Kung para sa langit, hindi makakasama mo ang Panginoon. Kaya tama yung yung sa verse 9 ng Ephesians chapter 2. Tingnan mo yung mga tao ngayon. Tapos sinabi mo, paano ka mapupunta sa langit sa pamamagitan ng gawa? Pinagmamayabang na yung gawa niya. Diba? Kaya ang sabi sa chapter 9, hindi sa inyong mga gawa, baka ang sino man ay magmayabang. Di tinamaan yung mga nagsabi na sila ay maliligtas dahil sa mga gawa nilang ng mabuti. Diba? Paano? Bakit ka mapupunta sa langit? Kasi mabuti akong tao, marami akong natulungan, mabuti ako sa kapwa. Pinagmamayabang na yung sarili mo. O tama yung Ephesians chapter 2 verse 9, hindi sa mga gawa na baka ang sino man magmayabang. Tsaka pag ang Diyos nagsabi, totoo yun. Pag sinabi ng Diyos na ito, ganun mangyayari sa'yo, tapos ginawa mo yung sinasabi niya, nasa iyo na yan. Sumampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka. Hindi, ikaw na sumampalataya, tiyak mo din, di ba? Alam mo din. Matik na, nasa iyo na, dahil alam mo, naniniwala ka, nanampalataya ka. Saka yung iba, mapangotya eh. Tiyak mo na kaligtasan mo, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi naman yun yung sabi ng Biblia. Ang sabi nga ng Apostol Pablo, tayo ba ay magpatuloy sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos sumagana? Huwag nawang ipahintulot, sabi ni Apostol Pablo. Kasi hindi naman tayo niligtas para magpatuloy sa kasalanan. Kala nila, pag sinabi ng ligtas na, kahit magpatuloy ka sa kasalanan, ganun yun, ligtas ka na. Once naging kay Kristo ka, wala nang makakaagaw sa'yo. Ang maganda dyan, si Kristo mismo nagsabi sa John chapter 10, verse 28 to 29, 27 to 29, na ang aking mga tupa ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at walang sino mang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama saka mula sa aking kamay, sabi ni Kristo.